close our eyes. Father God, once again, maraming salamat po sa araw na ito for giving us opportunity na maka-ugnayan po kayo sa isang pagsamba. At ang bawat isa, Panginoon, ay nandito. At tunay nga, Panginoon, ay sa inyo po umaasa, sa inyo po, Panginoon, nagtitiwala, sa inyo po naniniwala. At tunay nga, O Diyos, sa inyo po inaasa ang kanilang buhay, ang aming buhay, Panginoon, ay sa iyo namin pinagkakatiwala. Salamat! At minsan pa, Ama, dalangin namin ang inyong pagpatnubay sa oras na ito. Ang iyong banal na espiritu ang siyang magministeryo sa bawat isa. Nalalaman po ninyo ang puso at buhay ng bawat isa na nandito, Panginoon. At nawa, Panginoon, katagpuin mo po ang bawat isa sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. And Lord, we pray that this place, O God, ay mapuno ng kaluwalhatian mo, Panginoon. Cover this place with your protection also. At amin ding sinasaway ang kaaway sa lugar na ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Father God, maraming salamat. At kayo po ang maitaas, madakila, maibaba po ang iyong lingkod. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Bakit po natin kailangan ng Panginoon? Natanong po na po ba natin sa isip yan, yung katanungan na gano'n? Why do a person need Jesus? Yun po ang title. Why do we need Jesus? Bakit po natin kailangan ng ating Panginoon? Because mayroon pong mga kasagutan, ano po? At ito po ay tatalakayan natin ngayon. Buksan po natin ang ating Bible sa Philippians, Filipos sa Tagalog, sa chapter 3, verse 7 and 8 po. Buksan po natin ang ating Bible sa Philippians or Filipos chapter 3 verse 7 and 8. Nandiyan na po kayo. So babasahin ko po. Sundan nyo na lamang. Sabi po rito, gayon man ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa ron ang lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo. Praise the Lord. Medyo malalim po ang pagkakatagalog dito, ano? Kasi ang hawak ko pong Bible ay ang Biblia. Tagalog na ang Biblia. Pero sa mabuting balita ay medyo mababaw. Ano po? Amen. Tayo po ba, o ang tao ba, sa pagkakaalam po natin, lahat ba ng tao mayroong karamdaman? May karamdaman ba ang lahat ng tao? Kayo po, mayroong kayong nararamdaman ngayon na wala naman. Praise the Lord. Pero doon po sa iba, ang Lord po magpapagaling sa inyo. Amen? Amen ba kayo roon? Praise God. So, ang lahat ba ng tao ay may sakit? Sabi po rito, buksan po natin sa Marcos, ano po? Marcos chapter 2. Magbukas tayo ng Bible, ano po? Ano po ang matutunghayan sa Marcos chapter 2 verse 1 to 12? Sabi po dito, nang siya'y magbalik sa Capernaum, pagkaray ng ilang araw, kumalat ang balitang na siya'y nasa bahay. Maraming nagtipon kaya wala ng lugar kahit sa may pintuan at kanyang ipinangaral sa kanila ang salita. May mga taong dumating na may mga dala sa kanya ng isang lalaking lumpo na buhat ng 4.
na hindi nila ito mailapit sa Kanya dahil sa karamihan ng tao, kanilang tinanggal ang bubungan sa tapat ng Kanyang kinaroroonan ng kanilang mabutas iyon. Ibinaba nila ang higaang kinahigaan ng lumpo. Pamilyar po kayo sa kwento? Nang makita ni Jesus ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa lumpo, "Anak, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan." May ilan sa mga eskriba na nakaupo roon na nagtatanong sa kanilang mga puso, bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Siya'y lumalapastangan. Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan maliban sa Diyos? Di po ba? Pagkabatid ni Jesus sa kanyang espiritu na nagtatanong sila ng gayon sa kanilang mga sarili, agad niyang sinabi sa kanila, bakit nagtatanong kayo ng ganito sa inyong mga puso? Alin ba ang mas madali, ang sabihin sa lumpo na pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, o ang sabihin tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit upang malaman ninyo na ang anak ng tao may autoridad sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, sinasabi ko sa iyo, tumayo ka, damputin mo ang iyong higaan at umuwi ka. Tumayo nga siya agad na dinampot ang higaan at umalis sa harapan nilang lahat. Ano pat namangha silang lahat at tinuwalhati nila ang Diyos na nagsasabi, kailanman hindi pa nakikita ng ganito. Praise God. So ano po ang nakikita natin dito? May sakit ang yung lumpo, ano po? At dinala sa Panginoon, sa harapan ng Panginoong Jesucristo. Pero ano ang sinabi ng Lord? Ano ba ang sinabi niya? Gumaling ka ba? Yun ba ang sinabi? Tumayo ka dyan at maglakad ka. O umalis ka sa lugar na ito. Ganun ba ang sinabi ng Panginoon kaagad? Hindi po, ano? Sabi po roon, pinatatawad na ang iyong kasalanan. So po, dito makikita po natin na mayroong sinasabi ang Panginoong Jesus about yung kasalanan. At dito nga makikita natin na itong taong ito ay gumaling sa kanyang karamdaman dahil sa pananalig sa Panginoon. Ano po ang karamdaman na gumaling sa kanya? Pisikal, ano po? May mga taong nagkakaroon ng karamdaman, mayroong cancer, mayroong sakit sa puso, mayroong mga sakit na araw-araw nandyan siya, gusto mong mawala na pero medyo mahirap. Pero sa Panginoon po, sabi nga, kapag nanalig tayo, ay tatanggap ng kagalingan. So ito pong taong ito ay isang lumpo, ano po? At nakaranas nga po siya ng kagalingan. At ang kagalingan na naranasan niya po ay sa pisikal at ganun din po sa espiritual. Mapapansin natin, ano? Kaya nga sabi ng Panginoong Hesus, pinatatawad na ang iyong kasalanan. So ano mayroon yung taong ito? Yung kasalanan po. At maliwanag po sa Biblia na sinasabi sa Romans chapter 3 verse 23 na lahat po ng tao ay ano? Walang kasalanan. Praise. Thank you po. So dito makikita natin na nagkaroon po siya ng kagalingan sa dalawang sa buhay po niya. Yung dalawa, ano po? Yung physical, nakaranas po siya ng kagalingan, at pangalawa, yung po kanyang relasyon sa Panginoon ay na-restore, na ibalik. Amen? So doon po makikita natin, ano, kaya nga sinasabi po sa Book of Isaiah na ano ba ang nakapaghihiwalay sa tao at Diyos? Ano ba ang humaharang sa atin sa Diyos para natin siya ay maabot? So yun po yung kasalanan. Na kung titingnan, sinasabi ng Panginoon, sabi niya, ay parang sakit din. So nagkaroon po ng restoration doon po sa kanilang ugnayan. Yun po yung tao, ano po? Physically and spiritually. So, ano po ba ang naidudulot o naipagkakaloob ng Panginoon sa atin? Una-una po, kailangan ng tao ng kagalingan. Tayo po ba, nung hindi pa born again, alam natin na may pangangailangan tayo sa ating Panginoon?
Alam ba natin na kailangan natin si Jesus? Hindi po, ano? So, ganun po ang nangyayari. Alam ba natin na tayo po ay nangangailangan ng pagpapatawad ng Panginoon? Alam ba natin na nangangailangan tayo ng kagalingan sa ating spiritual na buhay? So dito po mapapansin natin, makikita natin na una-una kailangan ng isang tao ang ano po, yung healing ng Panginoon. Ang tao po pinagagaling ng Panginoong Hesus, minsan hindi po. Di ba? Bakit? Kasi kukunin na siya ng Panginoon. Sabi nga sa awit, ang buhay ay may panimula at wakas. Iba-iba ang kaparaanan ng Panginoon sa pagkuha ng buhay ng tao. Kung mapapansin po natin, sa kalsada na lamang po, yung mga aksidente. Actually, hindi naman siya accident talaga eh. Di ba? Hindi siya aksidente kasi nakatakda po yun. Dahil sabi nga po sa Hebreo chapter 9 verse 27, minsan lang ang tao mabubuhay o mamamatay, pagkatapos nun ay yung judgment. So nakatakda po ang buhay natin. Maaaring sa sakit, pinagaling tayo ngayon, bukas, mayroon tayong karamdaman, o kaya dahil sa edad, yung iba naman po, mayroong mga masasamang tao na naghahangad ng buhay ng iba dahil sa pera, dahil sa kayamanan. So, napipilitan po silang pumatay kung talagang gusto nilang pumatay. So, ganun po, iba-iba. Kaya nga po, saan po nakafocus ang Panginoon? Anong kagalingan ang nais niya na maranasan ng isang tao? Siyempre po, yung sa spiritual, di ba? Katulad ng mga nasa ospital, kapag nagmi-minister tayo, yung mga malapit ng, o kumbaga naghihingalo na, at nasiran po natin sila na tumanggap sa Panginoon. Di po ba isang nakakatuwang bagay yon? Tapos namatay siya, nakakatuwa po ba yon? Nakakatuwa po yun dahil tumanggap siya sa Panginoon. Ibig sabihin, ligtas siya. Nakakalungkot nga lang dahil hindi na natin siya makakapiling. Pero ano po ang nakakatuwa roon? Yung pong kaligtasan. Amen? Diba? Umaayon po ba kayo? Parang seryoso po tayong mabuti. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. So yun po, kailangan ng isang tao ang kagalingan. Nung ako'y hindi pa nakakilala sa Panginoon, ako'y hindi ko alam na kailangan ko ang Panginoon. Hindi ko alam na kailangan ko pala si Jesus. Kaya nga, minsan kapag iniyaya ako sa mga Bible study, di ba? Ilang beses ko na pong napatuto ito na talagang umaayaw ako sa mga gawain na yan. Yung fellowship, hindi ko po pinapansin yun dahil doon ako pinanganak sa pananampalataya ko. Sabi nga, doon na rin mamamatay. Pero hindi po yun ang plano ng Panginoon. Hindi po yun ang plano ng Panginoon sa atin. Kaya dito po, ano po ang naranasan ko sa buhay nung makilala ko ang Panginoon, ako rin po ay nakaranas ng kagalingan. At marahil, kayo po, di ba ba, naranasan nyo na itong biyaya ng Diyos na ipinagkakalob sa kanyang mga tao na nilikha. So yun po ang una. Pangalawa, sabi nga po ng isang scholar, sabi po rin, as testimony by a world-renowned scholar, he was admired globally for the books he had written and for his lectures. So ito pong scholar na ito, sa mga nagdaang taon ay nakakaranas po ng pag-struggle sa buhay. Sabi nga, ay mayroon po siyang depression. Nakakaranas siya ng depression dahil nangangailangan po ng gamot, medication. Depression po, kasama na dyan ng insomnia, hindi ka makatulog. Depression, nag-aalala ka palagi. So, may bagabag sa iyong buhay.
may pagabag. Pero nagsalita po ito dahil siya po ay umiinom ng gamot at nagka-counseling. Pero ang kanyang reason, sabi niya, kung bakit siya nagpapatuloy, sabi niya, Jesus Christ gives me a reason for living. Dahil po sa ating Panginoong Jesus. Siya ang dahilan, kaya ako nabubuhay, nagpapatuloy. Ang tao po sa ating buhay, may kanya-kanya tayong pinagdadaanan. Hindi man ito depression, pero may mga dinaraanan tayong sitwasyon sa buhay. Di po ba? Yung pagpapalaki ng anak ay isang misyon na talagang malaki. Amen? At siyempre, mula pagka-baby, pag-aaralin mo siya sa school, magka-college po yan. So, ganun. At naranasan na po yan ng ating bishop. At mapapansin din po natin na matagumpay po nilang naidaos yung kanilang mga anak sa stage po yun. So, iba-iba ang sitwasyon natin. May pinagdadaanan tayo sa pangangailangan. So, ganun po, ano? Pero, ano po ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuloy? Ang tanong po, kanino ba? Ano ba ang dahilan natin kung bakit tayo nabubuhay dito sa mundo? Ang reason ba ay dahil kailangan nating maghanap buhay para sa ating sarili o para sa ating pamilya? Ang reason ba ay para tayo ay umasenso? Ano ba ang reason natin? Bakit tayo nabubuhay dito sa mundo? Kaya kung babasahin po na natin sa aklat ni Juan, ano po, sa chapter 1, doon sinabi ng ating ng author na ang lumikha sa atin ay ang Panginoon. At nilikha po tayo hindi para sa ating sarili. Nilikha tayo ng Diyos para kanino? Para sa ating Panginoon. Para sa ikasisiya ng Diyos. Kaya ang plano ng Diyos sa atin, ano po, ay para pasayahin ang Panginoon. Nakukuha niyo po? Kapag masaya ang Panginoon, tayo ba magiging malungkot? Malulungkot ba tayo? Aagawin ba ng Lord ang kaluang kasiyahan na yon? O tayo'y bibigyan pa ng sabi nga yung kasiyahan, yung joy sa ating buhay. So ganun po, ano? Kapag napasaya natin ang Panginoon, tayo po ay magiging masaya rin. Yung kagalakan, sabi nga, the joy of the Lord is my ano po? Strength. So, kalakasan. Kapag masaya ang Diyos, masaya ka, malakas ka. So, the reason for us na mabuhay po dito sa mundo ay hindi po para sa pansarili lamang. Kaya sinabi nga ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, ano ang sabi? Magpenitensya ka. Kasi Holy Week na kayo, malapit na. Pipinitensya pa tayo? Magpapalo tayo doon po sa amin, sa Sabang Dinarayo, Sabang Calabanga. Dinarayo po yun ng mga turista kasi may nagpipinitensya roon pag Biyernes Santo. Yung susugatan yung likod, tapos may panghampas na may stick sa dulo, may tali, pag ganun siya, nakatalukbong, di mo makilala. Pero sa katawan, makikilala mo kung sino. So, ganun po ang panata doon sa amin ng aming mga kababaryo doon. At isa nga sa barkada ko ay gumagawa rin nun. Kaya nung makausap ko siya, sabi, hindi mo nang gawin yan. Walang isa-isa yung ginagawa mo, sabi ko. Kasi ginawa na yan ng Panginoong Hesus sa krus. Sinirang ko po siya ng salvation. Yun po. Pati yung mga katropa doon. So, ganun po, ano? Sabi ni Jesus, kung gusto mong sumunod sa akin, pasalin mo ang iyong krus. Bigat naman, Lord. Pwede ba yung ano na lang? Maliit lang na krus. Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Yung krus na sinasabi niya ay yung mga pinagdadaraanan po natin. Diba? At sabi nga ng Lord,
Kung may nagkabigatan kang dinaraanan, sabi niya, lumapit ka sa akin. At pagagaanin ko yan. Pasanin mo ang iyong krus at sumunod ka sa akin. At sabi niya, ang sino mang nagnanais na sumunod sa akin ay kalimutan mo ang iyong sarili, kalimutan mo ang iyong mga mahal sa buhay. Kung ganun po katindi ang ng Panginoon, ibig sabihin ba talagang iwanan ko na tong pamilya ko? Maglilingkod na ako sa Panginoon. Doon na lang ako sa church, magtitira. Ganun po ba ang ibig sabihin ng Lord? Ano po ang ibig sabihin ng Panginoon? Ang ating priority sa buhay ay sino? Ang sarili natin? Siyempre po, dito sa Bible, kung nais po natin na maranasan ang matinding pagpapala ng Diyos, sabi niya, ako ang priority ninyo. Ako ang number 1 sa inyong buhay. Yung mga misis nyo, mister nyo, number 2 lang. Amen? Sumasakayin ba kayo, Lord? Parang hindi. Praise the Lord. Parang ayaw nyong, hindi, yung misis ko ang number 1 eh. Mister ko ang number 1 sa puso ko. Hindi ang Panginoon. Okay ba yun? Parang hindi. Sino ba ang number 1 sa puso natin? Si Jesus ba? Hallelujah. Praise the Lord. So ganun po, ang nais ng Panginoon ay maging priority natin siya sa ating buhay. Hindi po ibig sabihin na kalimutan na natin yung mga responsibility natin sa ating pamilya. Maliban na lamang kung diretsahang sinasabi ng Panginoon. At sinabi niya, kagaya ng ating pastor, di ba? Si Pastor John Leona. Ikaw ay magiging missionary. Pupunta ka rito. Pupunta ka roon. So, iiwanan mo siyempre ang pamilya mo. Pero, ang Lord po hindi nagpapabaya sa mga sumusunod sa Panginoon. Hindi niya papabayaan ang pamilya. Katulad na lamang po ng isang missionary na galing po sa England noong unang panahon. Sila po, buong pamilya ay nag-mission sa India. Ano po ang nangyari sa kanya? Sa mga unang taon, ito pong missionary ay nakaranas ng matinding pagsubok. Nagkaroon po sila ng maraming utang. At yung mga anak po niya, namatay. At yung asawa niya, nagka-diferensya sa isip. Siya ba ay nag-give up? Hindi po. Kundi nagpatuloy po siya sa kanyang misyon. At ano po ang naging bunga? Yun po mga Kristiyano sa India, siyempre. Yun po ang mga naging bunga ng kanyang ginawa. So, ganun po ang ibig sabihin ng sinasabi ng Panginoon. So, yun po Pangalawa ay ang reason for living. Jesus is the reason for living. For our living. Kaya nga po makikita natin, masarap po ang buhay kapag kapiling ang Panginoon. Sumasangayon po ba kayo? Praise the Lord. Pangatlo, makikita rin natin sa Bible, sa Romans chapter 8 verse 37. Sabi po rito, we are more than conqueror. Parang napakasarap isip-isipin, na ang mga Kristiyano ay more than conqueror. Ano po ang ibig sabihin nito? We are winner. We are not a loser. Sino po ba nakakaranas na parang nalulose na o natatalo na? We are a winner, sabi nga. Pero anong ibig sabihin dito ng Panginoon?
Ang conqueror is a word na matatagpuan po o palaging ginagamit sa isa pong digmaan, di po ba? Mga kaharian, kinonquer ang isang kaharian, so doon po madalas gamitin ito. At ito pong sumulat, si Pablo ay hindi po sa kanya, kumbaga yung digmaan ay natural na po sa kanyang panahon. Nung panahon ng Roman Empire, nung panahon ng mga Israelites, na ang ginagamit pa nga noong pakikidigma ay mga ano pa lang, espada, sibat, di po ba? Yung pana. So dito makikita po natin na ito pong sumulat na si Pablo, sinabi niya na ang mga Kristiyano ay more than conqueror. Ano po ang ibig sabihin ng mensahe o ng teksto pong ito? Dito po sa mga naunang binigkas ay ipinakikita o sa mga naunang talata ay nababanggit kung paano si Jesus ay naghirap. Kung paano siya nakaranas ng matinding kasakitan at lalo na po yung kamatayan. At binanggit din po kung paano niya ito pinagtagumpayan. So sa ating pong buhay, we are dealing, nakikipag-ugnayan po palagi tayo saan? Sa mga pagsubok sa ating buhay. Na ito rin ay minsan, nagiging yung mga temptation sa buhay po natin ay talagang nandyan. Napilit po na tayo ay binabagsak. Kasi po, ang plano ng kaaway ay hindi para tayo ay panagumpayin, di ba? Kasi dati nasa kakampi tayo ng kalaban di ba? Naiintindihan niyo po ba? Dati nasa kalaban tayo, kakampi tayo, kalaban natin ang Panginoon. Naiintindihan niyo po? Pero nung tayo po ay nalipat na sa kabilang kaharian, nung tayo po ay kunin na ng Panginoon, pasensya na po kayo medyo malikot ako dito po sa stage. Praise the Lord. So makikita po natin na nung tayo po ay nalipat sa kanyang kaharian, so di ba, Kingdom of God, napakagandang pakinggan, the Kingdom of Jesus. So doon po nalipat tayo sa kanyang kingdom. Wala na tayo sa kingdom Kingdom of kalaban. Kingdom of darkness. Yung kingdom ni Satan. So, wala na po tayo roon. Nasa kingdom na tayo ng Panginoong Jesus. Kaya nga po, ang kalaban naman ay nagpursige na tayo po ay talagang hatakin, pabalik. Dati ka dito ba't naalis ka? Dito ka lang. Ayaw niya na tayo ay lumipat doon. Huwag kang lilipat dyan, dito ka sa akin. Diba? So, marami siyang paraan na ginagawa. At siya nga ay kukumilos, ay mapanganib. Tahimik. Kumbaga parang ahas. Dahil ahas nga siya, ahas siya. So, ganun siya kung gumamit ng taktika. Kaya nga, paano natin siya malalabanan? Paano natin siya matatalo? Araw-araw kasi. Every day. Sabi ng Panginoon, we are more than conquerors. Sabi nga po dito sa Bible, kung ikaw ay unti-unting lalapit sa Panginoon, di mapapalayo ka sa Kanya. Amen. Halimbawa, nandito yung kalaban, andun ang Panginoon. Para makalayo ka sa Kanya, lalapit ka dito. Amen. At paano po natin magagawa ang ganung bagay? Kailangan natin maging watchful, every day of our life, kailangan natin ang panalangin. Amen? Kailangan natin ang Word of God. Di po ba? At nagiging matagumpay tayo kapag tayo ay nagpapatuloy, lalo na sa worship, kagaya nito. Sabi sa Hebrew, di ba? Huwag niyong kaligtaan ang fellowship.